Purihin ng Panginoon sa inahandang awit na yan, Brother DR, Tupang Ligaw. Pag wala ang Panginoon sa atin, totoo yun, para tayong tupang ligaw, hindi alam ang pupuntahan. Magandang hapon sa bawat sa atin. Basta ang ating mga holidays, but iba siguro ang ating experience. Okay, so I hope yung weekends natin na tinatawag ng iba kagawian na All Saints Day or Souls Day ay ito'y naging blessing sa atin, sa ating mga kaibigan, kakilala, at iba pa. Paano kaya ang ginawa natin para naging blessings? So, sa binasa natin sa Luke 16, isa ito'y parable na sinabi ng Panginoon tungkol sa isang pulubi at isang mayaman. So, sa magitan nito, masasagot natin yung ilang katanungan. Maraming tanong na masasagot natin sa text nito, pero gusto kong bigyan na ilang tanong lang para hindi tayo masyadong mahaba. Maybe yung pinaka-importanting mga tanong sa panahon ngayon na ang mga tao ay nag-celebrate na tinatawag natin na All Saints Day. All Souls Day ngayon, All Saints Day kahapon. So ito'y naging kawalang-galian ng mga Pilipino at ibang mga tao. Ngayon, hindi ko alam. Pero iba't iba ang ginagawa ng iba. Dahil bakasyon, umuwi sila kasi it's a family reunion. So, at gusto nilang magbisita sa mga puntod ng kanilang maybe nanay, tatay, kapatid, mga mahal sa buhay. So, ang tanong sa atin na bilang mga mananampalataya, pwede ba tayo mag-visit o pumunta sa puntod sa ating mga mahal sa buhay? So, dahil sa tatalakay natin, nasaan na ang kaluluwa ng mga namatay? Bumabalik ba yan during All Souls Day para tikman ang iyong mga handog? Totoo ba na pwede na babalik ang kaluluwa ng namatay? So yan ang mga tanong na pagkaraniwan, pinapaniwalaan ng mga Pilipino. Maybe pinaniwalaan mo rin yun. Pero ngayon na nasa Panginoon ka na, ano ang mga tamang kasagutan sa tanong na yan? Na gusto kong linawin, na malinaw sa atin. Kung kilala na ang Panginoon, dapat straightforward ang paniniwala natin dito tungkol sa mga kaluluwa ng mga namatay. So, kasi kung namulatan natin na ang iba naniniwala pag namatay ang isang tao, ang kaluluwa nandito pa yan sa mundo. Pag nandoon ka sa Cordillera, naniniwala sila na nandoon lang yun. Kaya nga Cordillera, pag namatay sila, yung punto, pwede doon sa tabi ng bahay, pwede sa may likod, pwede sa may harap. So pag hindi ka sanay sa Cordillera, sa may Baguio, sa Bingit, magugulat ka kasi bibisita ka sa bahay nila ng puntod. Sa kanila, okay na yun, hindi sila natatakot. Okay? Kasi gabay nila yun. Ako namulatan ko na pag dumadaan sa simenteryo, pinakabahan ako nung maliit pa kami. Natatakot ako kasi baka may multo, baka may kaluluwa doon. Yan ang halos iniisip natin. Okay? So, kahit nang tumanda na, isang ganyan. Kaya pag sa cemetery, ayaw natin na dumaan, ayaw natin tumira doon o
Kasi may mga kaluluwa daw doon. Totoo kaya nakaluluwa yun ng mga namatay? Okay. Nung nasa Baguio ako, namamasada ako, minsan namasada ako hanggang alas 12 ng gabi. May mga pasahero na minsan dadaan sa simenteryo, sa loob ng simenteryo dumadaan. Okay. Siyempre, curious din ako. Baka mamaya may makita akong bigla. Ano ang gagawin ko? So, karamihan, sa Trinidad, sa Baguio, saan? So, sa Rawakan, meron dinadaanan doon ng akasok na doon sa may simenteryo. Ang mga iba pasahero takot. Minsan, bibiruin ko yung mga pasahero. Alam niyo ba, may nagpapakita dito? Siya ng kwento. Sabi nila, meron daw. Minsan, may kaibigan ako din, minsan sumasakay. Paniwalang-paniwala sila, minsan gugulat sila. Kaya nasabi mo na din na katabi mo, pagkatakot sila. Pero hindi naman yung totoo. Kasi matagal na ako, 64 years old na ako, tawa ng Diyos, wala naman akong nakita na ramdaman tungkol sa mga ganon na multo. Okay? O kaya, ano kaya yun? Yung mga sinasabi ng iba. Totoo kaya yun? Hindi totoo sa iba. So ngayon, biblically speaking, makikita natin dito para makikita sa atin. Nasaan ba yung kaluluwa ng mga matay? Pwede ba tayong gabayan nila? Pwede ba tayong manalangin sa kanila? Pwede ba silang bumalik? Okay? O during Undas, o All Saints Day, All Souls Day, pwede ba tayong magbisita doon sa sementeryo? O yan ang practical na tanong. Sa akin, pwede, bakit hindi? Anytime gusto mong magbisita sa puntod, pwede naman. Eh kung holiday, yun ang pagkakataon na pumunta kayo doon at magbisita, bakit hindi? Okay? At pag kami umuwi sa Bicol, pupunta rin kami doon sa puntod ng aming nanay at tatay. At actually, ang plano namin sa aming family, yung aming minana doon na residential lot, 13 kami, isa pa lang ang nakatayo doon yung ate namin sa Manay-Giti. Mga iba, walang tumayo doon kasi iba't ibang lugar pinupuntahan namin, pinitirahan namin. Ang plano namin, gawin namin na yun na parang family cemetery. Sabihin, pag namatay ka sa Mindanao, kunin mo yung as o anong buto doon, ilagay mo doon, ilagay mo dapat. Parang yung family, mayroong memorial cemetery. Isa sa mga plano ng aming family. Para yung mga family, isa yan sa palatandaan na kayo'y bigtis pa, isa pa sa isang family, para hindi kayo magkawatak-watak. So, biblically speaking, sa mga Israelita, ginawa nila yun. Sa Deuteronomy chapter 18, bago mamatay si Jacob, tinatawag na Israel, pinangako niya si Jose na dalhin mo ang aking mga buto balik sa Israel. Sa land of promise. So, biblically speaking, hindi masama na maalala natin yung ating mga mahal sa buhay. Igalang natin yung mga mahal natin sa buhay. At dapat na. Kasi yung mga magulang natin, yung mga mahal natin sa buhay, siya ang nag-aruga sa atin. Siya ang may alaala sa atin kung paano tayo tinuruan. Bilang human individual, hindi pwedeng makalimutan mo yan. Habang nabubuhay ka, naka-attach ka yung memory sa kanila. Hindi pwedeng mawala yan sa isip natin. Maybe pag natutuwa ka, naisip mo sila. Maybe pag nalulungkot ka, naiisip mo sila. Kung hindi pa kailangan mo ng tulong, naiisip mo sila.
Kasi nag-attach yan sa inyo, sa atin, individually, as person. Pero kailangan bang ipanalangin natin pa sila? Kailangan bang magiging tayo ng tulong sa kanila? Yun ang sasagot natin. Pero as person, hindi pwedeng mawala sa memory natin sa kanila. Any time of the day, pwede nyo sila kung maalala. Pag naalala nyo sila bilang minahal mo, bilang minahal ka, bilang buhay ka pa, hindi pwedeng sabihin mo na hindi ko na sila makaalala. Kasi ang mga Israelita, naalala nila yun, yung mga magulang, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni lahat. Binabanggit nila yung kanilang ancestry. Kasi tayo, nilikha ng Diyos na mayroong emotion. Pero, isita natin yung issue. Yung pag-alala, yung pagbisita, why not? Pero may mga pinagbabawal lang sa Biblia na huwag mong gawin kung nagbisita ka doon sa putol. Huwag mong gawin na kung naalala mo siya, na sila ang nagiging baga pinapalit mo na, yung pagtiwala mo sa Diyos, pinapalitan mo para nakalimutan mo yung Diyos at siya ang gusto mong bigyan responsibility na tumulong sa iyo. Na hindi naman makakatulong na. So, na ipanalangin mo siya na hindi naman ang tinuturo sa Biblia. So, pwede bang magbisita? Pwede bang malala? Pwede, bakit hindi? Meron tayong emotion. Meron tayong pagmamahal. Meron tayong alaala. So, hindi yan mawawala sa atin bilang mga mananampalataya na nakakilala sa Panginoon. So, yung mga namatay, nirespeto natin sila kasi kahit wala yung kaluluwa dito, bilang individual, natin natin yan sa tamang lugar. Ang Panginoon Isos, nang si Lazarus namatay, yung kanyang kapatid, talagang nagtahi siya, umiyak siya. Sabi niya, sana Panginoon kung nandito ka, hindi pa sana namatay yung aking kapatid. Pero, nantahan ang Panginoon. Panginoon umiyak dahil doon. At makita natin, pati yan ang ating emotion. Kapag meron na una, nalulungkot tayo. Dinadamayan natin ang tao na nagdadalang hati. Again, nung last night, pumunta ako doon sa may nagdulog sa tamang-tama, merong obituary. Pinapagsalita yung mga anak at asawa. At yung iba, meron na isa na nagsalita na nanguna, iba yung may nasinabi, hindi ko kain mo. Yung naghihinagin siya nung pag-ginawa mo sa amin, bakit na nauna ka na. Pero bilang pag-respeto, sabi nga ng iba, kahit anong sama ng tao niya, pag namatay na yun, huwag magiting kung ano pa yung mga ano pa man ang mga masama ng gawa niya, kasi wala na, nahimlay siya. Kung meron ka mabagitin, yung magandang bagay, yung napagitin mo, yung magandang alaala. Kasi nagpapahinga na yun. Para yung mga nagdadalang hati, hindi na rin sila masaktan. Kasi, natural lang. Pakamarin ko, wala na yun. Namahinga na. Nasa Panginoon na, kung nasa Panginoon, kung nasaan. So yun. Kaya, yun. Kaya, pag may tayo na ganitong occasion, naintindihan ko ang bawat sa. Pero, ang susunod na tanong, nasa na ang kaluluwa ng mga namatay? At pagkatong tanong, totoo ba na pwede silang bumalik ang kaluluwa ng mga namatay? So sa ating binasa sa Luke 16, makita natin dito na ito yung batayan natin. Kanina sa Sunday School,
tinuro ni Mrs. Lucero tungkol sa pag-konsulta doon sa mga namatay. So, Testament talagang bawal yung bakit ngayon. Bakit? Kasi may dahilan. Okay? Hindi na yung kaluluwa ng namatay ang babalik. Kung may magpapakita pa man, iba ng espiritu yun. Okay? So, kaya, yun ang danger doon. Na huwag mong konsultahin pa. Okay? Piling alalahanin yung mga magandang nangyari. Pero, huwag mo hilingin na bumalik pa yun. Kasi hindi na babalik yun. Okay? Kasi yun ang sinabi sa scriptures. So dito, basahan natin dito, sabi niya sa Luke 16, sabi niya, ang mayaman at si Lazaro, may isang mayamang laging nagsuot ng mamahaling damit. Sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natagtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mumong na hulog mula sa hapag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilian ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinalang ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. So, sa punto ito, may isang katotohanan dito. Mayaman ka ang pulubi dahil sa punto na mamatay ka physically. Kahit marami kang pagkain, wala kang pagkain, lahat tayong mamatay. Kaya yung mga mayaman, hindi sabihin pagkayaman ka, wala ka ng chance. Kaya pobre ka, meron kang chance na pupunta sa kapiling ng Panginoon. Hindi yun. Dalawang illustration dito na mayroong dalawang klaseng tao. Marami ka mang pagkain o hindi, parehas kayo mamamatay. Darating ang panahon. Kaya nga lang, nagkataon, yung pulubi dito, ini-illustrate yung mga mananampalataya. Yung pulubi, yung mananampalataya, yung mayaman, yung hindi mananampalataya. Yung sila ay mamatay, pero sila pinuntahan. Okay? Sa hangad na sabi dito, sa verse, saan napunta? Yung pulubi na namatay, at saan napunta? Yung mayaman na namatay. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa igid-daigid ng mga patay. Natunaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Basain ang aking dila dahil ako'y nahihirapan sa apoy na ito. So napunta yung mananampalataya na pulubi sa piling ni Abraham. Tinatawag niya na paradise. Ngayon, yung mayaman at believer, hindi man lang siya naawa doon sa pulubi habang nabubuhay, napunta sa Hades, o kaya doon siya naghihirap. Mahirap yung kanyang kalagayan. Hindi niya matiis. Ramdam na ramdam ng mayaman, yung kanyang pinalalakihan. So, mayroong pinuntahan yung believer, o kaya iwan ang believer, o kaya yung mayaman, at saka yung pulubi. Anong kalagayan nila doon? Yung mananampalataya, kapiling ni Abraham. Kaya tawag niya sa Biblia, paradise. Kaya tawag niya ni Apostol Pablo sa ngayon, third heaven. O kaya kapiling ng Panginoon. So yung mga namatay na nakakilala sa Panginoon, pag namatay sila, yung kanilang kaluluwa at espiritu babalik sa Panginoon. Nung namatay si Kristo, napunta sa libingan, sabi niya, hilig kaptid. Yung mga nandoon
sa lugar na yon, dinala ng Panginoon, kasama niya. Kung saan ang Panginoon, tinatawag niya ngayon na third heaven. Meron nga first heaven, yung nakikita natin, yung stellar heaven, but meron third heaven na kung saan pansamantala, nandoon yung mga mananampalataya, kapilin ng Panginoon. They are comforted at this time. Yung mga nandoon, pagdating ng Panginoon, sila ang bubuhay ng Panginoon at sasalubong sa Panginoon. So, ano nangyari dito? Pili bang umalis doon yung pulubi? Pili bang umalis doon yung unbeliever o kaya believer sa lugar kung nasaan sila? Tingnan natin, ano sabi dito? Sabi ng mayaman, kasi nahihirapan, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Basahin ang aking dila dahil ako'y nahihirapan sa apoy nito. So yung lugar na kung saan yung mga hindi mananampalataya, mainit, may apoy. Pero hindi ito ang little fire. Kasi someday, pag-husga ng Panginoon, itatapon sila sa ligupan. Meron pang pag-husga sa kanila, temporary phase to, na kung saan yung mga hindi nakakilala sa Panginoon, doon sila nagdurusa. Ano sagot ni Abraham? Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay nung ikay nasa lupa pa. Si Lazaro naman ay nagtitiis ng kahirapan. Subalit ngayon, inaaliw siya. Rito, samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. So, yung mananampalataya, inaaliw sa piling ng Panginoon, at yung hindi mananampalataya, yung mayaman, nagkataon ng mayaman, nagdurusa. So, kawawa naman. Pero hindi ba siya umalis doon? Hindi. Bakit? Kasi sabi niya dito, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga naririto ay hindi makapunta riyan at ang mga nariyan hindi makapunta rito. So may namamagitan, nandito yung nandun sa isang lugar, yung hindi mananampalataya at yung isa sa isang lugar naman, yung mananampalataya. So, kaya please charge battery. Okay, sige. Charge muna. Ano ba ito? Charge? Okay. Hello. Okay. So, nag-global tayo. Change equipment. So, ganun ang nangyari. Hindi pwede silang umalis doon. Kasi kung pwede silang umalis doon, yung mayaman na sana ang pupunta sa isang lugar para palamigin yung kanyang sarili. Pero hindi. Nag-request siya kay Abraham na papuntahin yung pulubi para naman lang makomfort siya. Pero sabi ni Abraham, hindi pwede. Sinisipa yung unbeliever na noon, ang ganda ng buhay mo na nasa lupa ka. So yun ang naging resulta ng buhay mo. Hindi ka pwede pumunta dyan. Yung request mo, hindi not granted. Okay? Hindi pwede. Bakit kaya hindi pwede? Sabi niya, kasi may namamagitan. Kumaga, nandun sila sa place na hindi sila umalis doon. So, nakapix yung kanilang tinitirahan. Hindi pwede pumunta doon. Hindi naman pumunta doon sa yung believer at unbeliever, hindi silang umayos. Tapos nandoon yung kanilang place na itinalaga ng Panginoon. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, pinapakiusap kung papuntahin mo lamang ninyo si Lazaro sa buhay ng aking ama. Sabi niya, sa aking 5 kapatid na lalaki, sugurin po ninyo siya upang sila ay bigyan babala nang hindi na sila humantong sa dako rito na pagdurusa. So ang huling-hiling ng unbeliever, meron siyang kapatid na 5 lalaki.
Subuhin nyo si Lazaro na pumunta doon para sabihan yung aking mga kapatid kasi ayaw ko na sila na pumunta rito. Yun ang hiling. Napagbigyan ba? Pwede ba? Hindi rin. So, kung pwede sana pumunta yung mga namatay na, hindi na siya sana nagpakawa, siya na sana ang pumunta. Na yung kanilang mga kapatid, yung kanyang mahal sa buhay, pagsabihan niya na, sana. Okay, pasensya na kayo, nandito ako, hindi ko naging magandang tao. Nang api ako, hindi ko kinilala ang Panginoon. Kayo, wag na kayo. Gumaya sa akin. Pero, wala siyang magawa. Wala siyang magawa. Kasi nandun na siya kung saan tilaga ng Panginoon. So yung mga nauna na hindi, wala na silang kapangyarihan na babalik dito para gabayan kayo o kaya sabihin sa inyo na anak o kapatid, huwag mo na akong gayahin. Okay, panampalataya ka na kasi tingnan mo ang nangyari sa akin. Mahirap dito sa kalagayan ko. Huwag ka nang sumunod sa akin. Pero, hindi na pwede. So, ganyan ang dahilan na huwag tayong manalangin pa na babalik yun, gabayan kayo. Kasi kung meron magpakita dyan sa Sunday School natin, hindi na yun yung inaasahan mo. Iba na yung magpapakita. Dadayain na, dinadaya na yung mga tao eh. Hindi nakakakita sila, hindi nakakaramdam sila. Pero hindi na yun yung mahal sa buhay na. Bakit? Kung talagang totoo na bumabalik yun, bakit ang iba natatakot? Eh? Hindi kapatid mo o asawa mo, pag nagpakita yun, huwag hindi ka mangilabot. Takot ka kasi alam mo, na nabuyo ka lang dahil na hindi gusto mo siya sinasabi mo kung ano-ano, pero nung lumapit, nakatakot ka naman. Okay? Kasi, in the first place, hindi talaga yun yung kaluluwa nang nagpaalam na. Okay? Somebody, alam mo naman ninyo, si Satan, marami siyang kalamay. He's the prince of the power of the air. Marami siyang mga demons. At yun, ang ginagampanan nila. Kaya maraming mga tao ngayon naliligaw. Remember na ang panahon natin ngayon, panahon ng biyaya, pero panahon din ng present evil age. Kasi si Satan, nandoon pa, hindi pa nakakulong. Marami pa siya, active pa sila ngayon. Kaya, yun ang gawain nila ngayon. Sabi nga, nandito sila para tuksuhin, dayain, patayin yung mga tao. Okay? So, kaya makita natin dito na hindi na pala pili tayong humingi pa ng tulong sa kanila. Okay? Sila ay hindi na piling makaalis doon. So sabi nito, anong pakiusap? Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, amang Abraham, pinapakiusap kung papuntahin mo na lamang ninyo si Lazaro sa aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki, subuin po ninyo siya upang sila'y bigyan babala nang hindi na humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila, tatalikdan ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin sila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So malinaw na yung request
ng isang nung hindi mananampalataya, yung mayaman na pamalikin. Si Lazaro, siya ang mag-abiso doon sa kanyang mga kapatid kasi hindi niya kayang umalis doon na siya na sana kung pwede, siya na ang nag-volunteer, pero hindi pwede. So naggawa siya ng pakiusap na at least yung mananampalataya, baka paintulutan na siya ang magsabi. Pero ano sabi? Hindi. Kasi nandoon na yung kasulatan ni Moses, in other words, itong Tura, 5 libro na sinulat ni Moses, yung mga propeta, dapat yun ang pakinggan nila. Kahit may bumalik sa kanila, nagaling sa mga hindi pa rin sila maliliwanagan. Sabi ni Abraham, nandito yung kasulatan. Dapat yun ang paniwalaan nila. Huwag nilang hintayin na may bababa na namatay na at siya ang magsasabi. Marami ngayon ng mga tao na sinasabi na pumunta ka sa internet, na namatay na daw sila, pumunta na sa impyerno, ganit nakita niya kung sino mga artista, kayo maniwala doon. Hindi po yung totoo. Okay? Kung sino-sino sinasabi niya. Okay? Maybe nagkaroon niya ng delusion, maybe hindi natin alam. Okay? Kung bakit sinasabi niya yun. Okay? Kasi noong pa man, hanggang ngayon, biblically, mayroon ng pinuntahan yung mga tao na namatay na, kung sila'y mananampalataya, kapiling sila ng Panginoon, at kung hindi sila mananampalataya, ando sila sa Hades. Meron po kasi lang chance yung mga hindi mananampalataya? Mayroon pa kasi ang Panginoon maghuhusga. Okay? Sa mga mananampalataya, mayroon sila. Dahil, pangako yun ang Panginoon. We'll be in heaven. Pero yung mga hindi mananampalataya, pagkatapos ng 1,000 years of Christ, may seat doon sa second resurrection, pagka sa mga unbelievers, sabi niya, lahat harap sa Panginoon. Mayroong book of life, mayroong yung mga hindi nakasulat sa book of life, yun ang itatapon sa lake of fire. So, kaya, hindi natin masabi ngayon kung sino ba ang manaligtas, hindi. Kasi ang Panginoon lamang ang maghuhusga doon sa mga namatay na. Hindi tayo pwede masabi na siya ay hindi. Siya ay sa langit, siya sa sino ka. Okay? Tayo'y isang nilalang, tayo isang niligtas, dahil sa biyaya ng Diyos, yung ganyan na gawain na paghusga kung saan sila pupunta, ang Panginoon daw Diyos ang nakakaalam sa mga bagay na yun. So tayo nandito habang nabubuhay tayo, kung tayo magsabi, bahala na yung mga namatay na sila magsabi nito, hindi. Meron kang responsibilidad na alaman mo yung salita ng Panginoon, ikaw ang magsabi sa kanila na dapat manampalataya kayo sa Panginoon na si Kristo namatay, iniligtas at nabuhay muli. Huwag natin asahan yung mga namatay na at sila'y inaasahan natin na babalik o kaya inaasahan natin na gagabayan tayo. Hindi po. Ang gabay natin ang Panginoon Diyos at ang salita ng Panginoon, yun ang dapat maging gabay natin. Okay? Sa mga nagpaalam na alalahan natin, praise God na nakasama natin sila. Praise God na sila'y minahal natin, minahal niya tayo. At ganyan naman talaga ang mangyari sa mga tao. Time to be born and time to namamamatay. Tanggapin natin yung ganyan na katotohanan. Pero huwag natin gawin na silang excuses na huwag tayong gagawa ng paraan para tayo maging blessing doon sa mga buhay pa. So ang kaligtasan, masusumpungan ng isang tao habang buhay pa. So habang nabubuhay pa tayo, nabubuhay pa sila, meron pa kayong chance na sabihin sa kanila, sabihin natin, pampitin natin kung paano po yung binago ng Panginoon, kaya paano kayo nagkaroon ng pag-asa ng balik ng Panginoon kasama kayo, kung paano kayo pinatawad ng Panginoon. So, simpleng pagsabi sa kanila, kung di mo man alam step by step yung pag-evangelize, pero yung buhay mo mismo. Nakikita nila yun. Kasi sabi nga, we are a living epistles. Unti-unti, nababasa nila
kayo bilang mananampalataya, kung ano yung pagbabago sa buhay nyo, kung ano yung pag-asa ninyo na unti-unti nakikita nila yun. Kaya walang imposible yung mga mahal sa buhay, someday, makakilala rin sila sa Panginoon. Huwag lang tayong tumigil sa pag-hope, sa panalangin. Kasi walang imposible sa kaligtasan ng bawat isa. So huwag tayong aasa na iasa natin sa mga namayapa na. Nandun na sila. Kapiling ng Panginoon o kung saan man siya nilagay ng Panginoon. Ang Panginoon na maghuhusga sila, hindi tayo bilang mga mananampalataya. So, pasalamatan natin ang Diyos. Meron tayong mga minahal. Minsan, naalala natin, binibisita natin o ano, pero huwag niyong i-request na babalik siya para tulungan ka. Huwag mong ipanalangin na sana pumunta ka dito. Kasi, diba, iba ang dumating. Baka iba ang maging katabi mo at that time na nag-request ka. Kasi, iba na magpapakita. So, pabayaan mo sa Panginoon. Alam na ng Panginoon kung ano ang kalagayan niya sa ngayon. So, dapat maintindihan natin yun. Para tayo mapayapa habang tayo nandito. Hindi ka nag-alala na siya ay natapos na yung kanyang physical na buhay. Naging ginawa na siya ng Panginoon. Papayapa na siya ng ano pa man na i-request mo na papamaligin nyo pa. Okay? Di ba ang sasagot doon? Okay? Papayapa na siya doon. Praise God na minahal natin. Pwede mo siyang alalahanin. Pwede mo siyang bagay mo lang ng masama doon. Sinenta yung emotion na naalala mo yung nating yung mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Pero nga lang, huwag mo lang bigyan pa ng burden kasi hindi niya na gawain yun. Okay? Mag-request naman na ipanalangin mo yung mga mahal sa buhay na nabubuhay pa kung ano ang may tutulong mo sa kanila. Huwag mo na ipanalangin sa kanya, kuya, ito si Ben, sana itong gawin mo sa kanya. Okay? O ate, huwag mo silang utusan kasi hindi na nga pwede. Sila man, mayroon silang concern, pero wala silang magawa, bumalik pa dito. Wala silang kapangyarihan, lumualis pa doon. Kasi kung meron pa sana kapangyarihan sila, uy, masaya siguro, no? Siyempre, mahal na mahal mo sila doon. Alam na hindi ka palaging bisitahin yan. Di ba? Kung talagang totoo na pwede na magbisita, ay kamahal, siyempre, at hindi sana natatakot yung mga naiwanan, pero natatakot nga sila kasi in reality, hindi talaga yun yung kaluluwa. Ang tawag nyo ng iba ay multo. Kaya sabi nila, sige, hindi ka pumunta sa libing ko, mumultahin kita. So meron ng representante yun na magmumulta yun. Hindi talaga siya. So naging panakot lang yun na gano'n. Pero iba ang magmumulta sa'yo. Hindi yung kaluluwa na namatay. So saan napunta yung mga kaluluwa ng namatay? Yung mga mananampalataya, sabi niya, present with the Lord. Sa ngayon. Noon, sabi doon, Abraham's puso. Pero sa ngayon, sabi na Apostle Paul, present with the Lord. Sa paradise, kaya tawag yan, third heaven. Yung mga hindi mananampalataya na, sabi niya, nasa Hades sila, mahirap ang kalagayan nila doon, pero sabi, hanap pa rin sila sa Panginoon. Hindi ba yun yung permanent place nila? So, hindi ba sila bumalik? Hindi na. Kasi nandun na sila. Hindi ba natin manalanginan sila? Hindi nga nagulong? Hindi na kasi wala naman sila magagawa na. Okay? Ayaw natin na may mangyari pa sa'yo na pinaniwala ka na bumalik siya pero hindi naman pala. Okay? Huwag ka na magpatuso.
devil, marami siyang, sabi nga, yung Apostle Paul, sometimes he appears like an angels of light. So, para dayain yung mga tao. So, pwede bang bisitahin natin sila? Yung puntod, linisan? Why not? Okay? Sinabi na malinis. Any time of the day, kung naman masama na pumunta ka doon at tingnan. Kasi property mo naman yung pinaglilibigan na yun. At mayroong karapatan, privilege sa pumunta doon. Pero, huwag mo nang dagyan pa ng burden yun. At ikaw din, kung nandoon ka, dapat mas meron kang peace of mind, matahimik ka bilang naalala mo yung mahal mo sa buhay. So, panalangin ko na nawa bilang mga mananampalataya, magkaroon tayo ng peace of mind, alam natin ang ginagawa natin sa mga ganitong pagkakataon. So, nalinawa ba tayo? Okay, sana panalangin ko na i-grow yung ating spiritual life. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, kayo po inalangin. Salamat po sa hapon nito. Thank you, Lord, sa iyong salita na aming napag nila ininayan, na ito'y nagbigay ng wisdom sa bawat sa amin para alam namin ang aming mga pinanampalataya. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mabiyayang salita ng Diyos. Sa pangalawa po natin